mga problema natin, napaka-basic. No? Hindi marunong magbasa, hindi marunong magbilang. So napaka-basic itong mga problema natin. At bibigyan lang natin ng malaking pansin yung itong ganitong mga basic problems. So ibig sabihin, yung pondo natin dapat nakatuon dito sa mga basic na problema natin. So itong 2026 budget, crucial to. Importante na itong budget na ito ay nakatuon sa mga ganitong problema natin. Bigyan kita ng halimbawa, kakapasa lang natin yung RL bill, yung Academic Recovery and Accessible Learning Bill, no? Na kung saan ay magbibigay ng tutors at pwedeng kumuha ang DepEd ng mga tutors para turuan yung mga bata. So ito kailangan pondohan. No, itong batas na ito ay sagot natin para dito sa problema natin. Pero kailangan pondohan to para talagang massive ang implementation at matutulungan natin yung ating mga bata. Hindi ito mangyayari overnight. Hindi natin masasabi na in the next 5 years malulutas natin. Pero dapat mag-umpisa na tayo ngayon, no? Dahil yung mga batang ito pag umaakyat ng grades at hindi sila marunong magbasa, makakaapekto to sa kanilang kinabukasan at sa kinabukasan ng ating bansa. Kung ako tatanungin, no, ang 2026 budget dapat tawagin nating education budget. Ibig sabihin nakatutok yan sa mga pangangailangan ng ating sektor ng edukasyon. At hindi lang bubuhusan ng pera. No? Kala kasi ng mga kababayan natin, damihan ng pera, mag-improve ka agad. Tama ka, dapat maging strategic. Isa na dyan yung mga pangangailangan ng teachers, retraining ng teachers. Tama ka dyan. Malaking bagay rin, kagaya for example, yung reading. No? Marami kaming nabasang mga research na dapat mga guro natin ay reading teachers. Yung marunong sila magturo ng pagbabasa at yung science ng pagbabasa. Hindi lang yung magbabasa ng libro, mayroon science rin yan. Paano magpro-pronounce mabuti, ano yung grammar, mga ganyan. No? So, yan, kailangan yan ng retooling, kailangan ng upskilling, reskilling, kailangan ng training yan ng mga teachers natin.